Hello everyone, good morning. It's 6:30 a.m. dito sa Tri-Cities, Washington. So, nakabalik na po kami ng US. So, it's good to be back home here in the US. And it's 6:30 a.m. dito. Temperature namin is 35 degrees Fahrenheit. So, feels like 35 degrees Fahrenheit. Actually, temperature talaga is 45 degrees Fahrenheit. Pero may wind chill kasi mahangin nga dito sa Tri-Cities. So it feels like 35 degrees Fahrenheit na tayo ngayon kasi hindi na metric system. Anyway, so yun nga, actually dumating kami in a few days na. So hindi na kami nakapag-vlog, naka-update kasi trabaho agad. Tapos marami kaming mga gamit na na-unpack kasi maraming dala mga clothes namin. Makakapal kasi yung mga dinala namin kasi nga papuntang Alberta, tapos Maguinao doon, tapos activities pa namin. So yun, and this is the final episode ng series of vlogs namin about our mini vacation, spring break vacation ng mga bata doon sa Canada. Yun, we really had a good time. The kids, the grown-ups, everybody. Napakaganda ng Alberta during winter, pero hindi ko alam, I'm sure maganda rin sa ibang seasons, pero yung winter, wow, spectacular, ganda talaga. It was all worth it, yung mahabang biyahe, worth it talaga kasi yung biyahe punta doon napakaganda. So yeah, it was all worth it. So yun, few days na nga. So in the morning, following morning yung nag-ski kami. Doon yung schedule namin umuwi. Ayaw ko pa sanang umuwi at saka si Romel. Pero yung dalawang babae gusto nang umuwi. So yung kapatid ko may alaga silang Miming, si Biscuit, na inilagay nila sa daycare kasi nag-worry na yung sister ko. Tapos si Alison naman gusto nang umuwi kasi may trabaho din. So yun, umuwi na lang kami. Then in the morning, nung pag-uwi namin, nag-snow pala overnight. So makapal na naman yung snow. Yung biyahe naman pauwi, equally beautiful. Napakaganda ang biyahe namin. Yung Canadian Rockies. And then yung British Columbia na side, maganda din. Huminto kami sa mga katabi ng isang river. Tapos ang landscape niya may bundok. Tapos may river. So may konting exit dito. Nag-stop muna kami kasi nag-washroom. Napakagandang lugar. Nasa British Columbia na pala ito. Nag-cross na kami ng border ng Alberta at saka ng British Columbia. Ayan. British Columbia and Alberta. Napakaganda. So yun, and we will resume our trip towards the US. Nag-stop kami doon kasi para gumamit ng bathroom, ng washroom, para umihi. Napakaganda yung view ng place para umihi. Napakaganda talaga. So yun, and then we arrived at the border ng Canada at saka US mga 2 p.m. na siguro yun. I'm not sure pero mga ganun. After lunch na. Kasi pag gising namin, tapos na namin mag-unpack, pumunta muna kami sa Safeway sa Canmore. May isang mall doon. Mall yata yun or part pa yun ng Safeway. Tapos may Tim Hortons doon. Doon kami breakfast. Tapos may Canadian Tire din doon. So pumunta ako doon. Pumasok ako doon. So nandito na kami sa Canmore sa Save on Foods. So nag-order pa sila. Mag-explore muna ako dito. Yan. May Canadian Tire yata yan. Diyan sa unahan. Ayan natin. Strip mall ba ito? Hindi ko alam, baka parang strip mall Auto Center, may Marks. May Canadian Tire talaga. Yan. May Canadian Tire. Yan. So yan. Galing ako sa Canadian Tire. Kabili ko ng sombrero. Yan. I don't know
which team is this or anong sport, but I like it. So binili ko. Yan. Swak kasi sa ulong kalbo. So babalik na ako sa Tim Hortons kasi kakain muna kami. And snow na naman ulit. Yan. Tapos mahangin. So, nandito kami sa Tim Hortons. Kumain muna kami bago mag-start naman ng biyahe papuntang US. And yun nga, kabili ako na to ng hat. Ano kaya to? Yung team na to. Hindi ko alam anong team na to. Pinili ko kasi nagagana ko yung fit niya, fit sa kalbo kong ulo. Tapos maganda din naman. So, yun, binili ko. And then afterwards, yun nga, we started our drive towards the border. So yun, I think I need to mention this, yung experience namin sa border. So obviously, naka-re-entry kami kasi nandito na kami sa US. I have to tell you our experience sa border kasi nga, ngayong mga panahon, maraming nababalita kasi na mga nadi-deport, mga hindi pinabalik na mga green card holders. Yun nga, may isang kababayan tayo na nagtatrabaho din sa laboratory na hindi pinapasok. Nagbakasyon siya sa Pilipinas, tapos nagland doon sa Seattle, Tacoma na airport, tapos na-detain doon. And then, mayroon ding kung nakita na may isang Canadian na nag-enter through the Mexican border punta dito sa US and na-detain ng 7 days ba yun? Hindi ko alam talaga, for several days. And then, hindi pinapasok, na-deport sa papuntang Canada. Now, I'm not going to discuss about those cases further kasi it's not my place. Hindi ko alam talaga yung buong storya, yung background ng mga stories, hindi ko alam talaga. So, it's not my place to discuss about it. So, pero, I will discuss about our experience kasi may mga nag-message din sa Facebook page namin na sana ba kayo nakarating na ba kayo ng US, hindi ba kayo nag-alala na hindi makapasok, green card holders kayo. Tapos may nag-comments din na bakit ngayon kayo umalis ng US na yun nga, may mga nababalita. Tapos may nag-comment din isa na viewer natin na taga Canada na sana hindi kayo ma-detain dahil sa kulay nyo. So yun, mga concern nila. So sa mga nag-message at saka nag-comment, thank you po sa concern ninyo. I would understand naman kasi yun nga, sa mga nababalita. And kami nga din before kami umalis talaga, few weeks nga siguro, days or weeks, nag-alala talaga. And although I did not tell Allison about this kasi ayoko din mag-worry siya, na I was worried talaga. And it came close to canceling our trip talaga. Pero naisip ko rin, wala naman kaming tinatago. And we did everything by the book talaga. Yung papunta namin dito, kung ano ang legal na proseso, yun talaga ang sinunod namin. So we did everything by the book. Yun lang pinanghahawakan ko na reasoning. Dapat kaming tumuloy. Tapos nabook na din yung mga biyahe namin, yung place to stay, yung pupunta namin ng Banff Gondola. So nabook na, nabayaran na yun. Tapos non-refundable na. So I thought we'll go through with this. I'm sure we'll be okay. So yun nga, tumuloy kami. And yun din nga pala, si Allison, nag-alala din pala. Hindi lang din niya sinabi sa akin kasi daw baka mag-decide akong hindi na kami tutuloy. So hindi lang din niya sinabi na she was worried also. Day of our return to the US, doon niya sinabi sa akin na medyo worried siya. Baka hindi kami makapasok. So while we were traveling pala, anxious na pala siya nun. Ako din konti, pero hindi ko iniisip kasi I soaked in the beauty of British Columbia. So, huminto muna kami sa rest stop. Nandito na kami sa British Columbia. Para dito, may lake para dito. Ito talagang ganda ng British Columbia. Kahit mga rest stop ang gaganda.
Ang laking lake nito. Wow. Alberta, British Columbia, pabalik ng US border niya. So, nandito kami sa Moy, British Columbia. So, naghahanap kasi kami ng gas. Isa siyang maliit na town. Yeah, there's no gas. We haven't Walang seen tao dito. any gas. Balik na lang kami sa highway. Oh, yun! Turn left. I don't know if it accepts no. cash. Columbia 95 South. Ano, napunta na sila Ha? Ruben. Ihuno na lang sa, napunta na sila Ruben. Nandito eh. May gas. Please pay cashier before pumping gas. 400. Man! Sama, dari tower, minta taglain. West on Front Street for British Columbia 3 East, British Columbia 95 North, then sharp left onto British Columbia 3 West. So yun yung gas station. On British Columbia 95 South for 8 kilometers. So the way to pay is you have to go to the cashier and pay and then pump gas. So lumang style na. Minta lang taglain. So hanap daw kami ibang gas station kasi ewan ko na yeah, hanap na lang kami ng iba dun sa along sa highway na lang talaga. So yun. And we're going back to the highway. Before sa border, nagpagas muna kami doon sa Yak, British Columbia. May small store doon, grocery store, at may gasoline station. So, nandito kami ngayon sa isang small town sa British Columbia. Yak. Ang ngalan ng town, Yak, British Columbia. So, ayan. Pagas kami. Ayan. Itong town, medyo mahangin dito. Automatic kasi. Oh, automatic lang. Napaka-friendly ng may-ari, babae. Nakasuot pa siya ng shirt, t-shirt na may American flag sa likod. Napaka-friendly niya. Imbes nagmamadali kami, kasi yun nga, para makadarating dito sa Tri-Cities ng maaga. Kwento siya ng kwento eh. So, yun. Yun. She's very friendly. And then, we were in the border. So, we have to pull up pag signal ng green. May green light kasi yan. So, it's our turn. And then, first things first, you have to greet the officer talaga. So, I said, good afternoon, officer. Napaka-friendly din naman yung US border na officer. So, unang tanong, saan kayo galing? Sabi ko, sa Alberta. So, anong ginagawa niyo dun? Sabi ko, spring break na tong anak namin. Siya, oh, tinignan niya yung anak ko, oh. And sinabi namin, we went to Banff, nag-ski, mga ganun siya, oh, okay. So, kinuha yung passports namin, at saka yung green card. Tapos, tinignan niya sa computer. And then, tinanong niya kami na may meat ba? May alcohol, tobacco. Sinabi naman, no to everything. So, have a nice day. Yun lang. So, it was less than a minute or at most 2 minutes. Kasi pa nag-check pa sa computer, mga at most 2 minutes talaga. Walang problema, walang hitch yung pag-cross namin sa border talaga. From Canada to the US. And then, afterwards, si Alison pala, ihing-ihi na. So, may public restroom dun sa US border na. So, gumamit muna siya. So, nandito pa rin kami sa border. Katatapos lang namin mag-cross talaga. And si Alison bathroom muna kasi naihi. So, yun. We'll talk about it. Bathroom muna kami. And then, dun sa mga few meters away from the US border, may signage na dun. Welcome to the US o Idaho border, mga ganun. So, nagpa-picture kami dun. So, nandito kami sa mga few meters from the border.
Magpapapicture muna kami kasi may sign dito. Welcome to Idaho. Although may picture na kaming tatlo na welcome to Idaho. Pero may welcome to the United States of America. Picture kami dyan. Nakabalik kami dito sa US. Kasi medyo worried din kami. Konti lang naman. Kasi sa mga news. We're just glad. We're just happy to be back home here in the US. Kasi nga, this is our current home na. So I call this home na. Although, yung home natin sa Pilipinas talaga. But we are here now. So I call this the US, Tri-Cities, Washington, our home. Kasi nga, nandito na kami. So yun, picture kami, then nag-continue ng trip namin towards Tri-Cities. Si Allison ang pinadrive ko kasi pagod na talaga ako. So, nandito na kami sa Washington. Kain muna kami sa isang buffet dito sa Spokane, Washington. Golden Corral. So, yun. Kumain muna kami doon. Ang sarap ng steak doon sa buffet na yun. Sa Spokane, Washington. Sarap-sarap. So, busog na busog kami. So yun nga, si Allison na nag-drive pa uwi namin. Na gabi na yung sunset na, gabi na yung drive namin. Tapos may mga stretch ng highways na napakadilim. So mahina lang naman yung patakbo ni Allison yun kasi nga gabi na. Then, awa ng Diyos, wala namang problema yung drive namin. Yun nga pala, pagdating namin, in full bloom talaga yung mga kahoy dito, yung bulaklak. Doon sa Vancouver, pink. Ganito din. Tapos dito puti, parang Mississippi din. Napakaganda din yung pagdating namin dito. Full bloom to, wala pang dahon. So puti lang talaga, napakaganda. Hindi na ako nakapagkuha ng videos, vlogs kasi naubos yata yung energy ko doon sa Alberta ng pagkukuha ng videos. Yung footages namin, mga videos worth 5 hours. So yung editing talaga napakahirap. Pero napakaganda din ng bloom dito. Puti yung kulay. Hindi pink. Doon sa Vancouver, pink. Dito puti. Dito na banda, napakaganda. Ngayon, wala na, nalalaglag na kasi mahangin nga dito sa Tri-Cities. Madaling nalalaglag yung mga petals pala, yung mga flowers. So, yun. Green na siya, may pagka-green na. More of green than white. So, yun. Pagdating namin, day after, nag-unpack niya ako. Wala pa akong trabaho doon. Pero si Allison may trabaho na pag-night. So, yun ang experience namin sa border. Awa ng Diyos, walang problema talaga. So, I think it's a case-to-case basis talaga. So, yun. I will not discuss more about the other cases kasi nga, wala akong alam talaga doon. Yung information ko, gaya lang din ng information ninyo. Yung ano nakita sa mga vlogs, sa mga news. So wala akong first-hand account. I won't discuss more about it. Yun lang experience namin. So experience namin, walang problema. Awa ng Diyos, walang problema. So yun, and it's good to be back here in the US. Hindi naman maila na napakasaya namin doon, bakasyon. Alberta talaga. Feels like yung excitement mo na palaging nasa taas palagi. Now, your excitement is really high for a few days, for a extended period of time, for a few days. Yung pagbaba din, pagdating namin dito, although excited kami ding karating dito, pero iba yung experience mo na feeling pala na grounded ka na naman, yung secure ka na naman, yung grounded ka, yung back to your usual living, parang ganun. So, you're back where you're supposed to be sa daily living mo. Hindi naman kasi pwede. So, palagi na lang nagbabakasyon. Hindi pwede yan. So, we're back here and we're grateful na we are back in the US talaga. So, yun. Yun nga pala, yung dalawa, tulog pa. Walang pasok si Jansoy. Si Allison walang pasok. So, iwan namin kung baka pupunta kami sa bahay ng kapatid ko. Iwan. Hindi pa namin alam. Yun nga pala, salamat doon sa may mga nag-comments.
na concern. Baka hindi kami makapasok. Thank you for your concern po. And then, shout out din pala. Yung palang na-mention ko na dati, yung coworker ko na Pinoy. Nanood na pa na ngayon. Si Vincent. Vince, shout out. So, yun. Kasi may nagsabi sa kanya na Pinoy din dito sa Tri-Cities. Na may Pinoy daw na nag-vlog dito sa Tri-Cities. So, tinignan niya yung channel. Sabi niya, co-worker ko yan eh. So, doon niya na find out na we have a channel. So, Vince, shout out sa iyo. Sa pamilya mo. Pabalik na ako, pauwi na ako. Luluto pa ako ng mga agahan namin. So, yun. It's a wrap for our Alberta, Canada vacation. We really had a good time. Great time, actually. So, yun. So, thank you all for watching. God bless you all and stay safe.